Hello mga ga, dito sa bikiri po namin ay mabinta talaga itong mga pie, lalo na pag pangmasa lang po yung timplada para mura lang po yung bintahan. Kaya palagi ko pong ginagawa ito, pero iba-iba lang po yung flavor. Kaya sa ating video ngayon ay share po natin ito, kaya umpisahan na po natin. So unahin po natin gawin yung ating pabalat, ingredients, 500 grams ng all-purpose flour at 1 teaspoon ng yeast. At haluin, gawa lang ng butas sa gitna, ilagay ditong 1/2 teaspoon ng iodized salt at 1/4 cup ng light brown sugar. At 1 cup ng tubig at pag natunaw na po yung asin at asukal ay basain na po natin yung ating harina. At pagkatapos ay maglagay na po tayo dito ng ating 1/2 cup ng margarine. Pwede din gumamit kayo dito ng shortening. At masahin lang po natin yan hanggang sa mag-will combine lahat po ng ating mga ingredients. At masahin lang po natin ito ng mano-mano ng mga 10 minutes. Hindi naman natin dito kailangan mga ga ng makinis na makinis talaga na dough. At pagkalipas ng 10 minutes ng paghampas tulak ko po ng ating dough ay hatiin ko lang po ito sa dalawa. At pagkatapos nito ay i-rest ko muna yung ating dough ng mga 30 minutes para paglaparin po natin ay malambot na para hindi din uurong yung ating dough. At pagkalipas ng 30 minutes ay pwede na po nating laparin yung ating dough. Sa pagpalapad po natin dito ay tansyahin po natin yung lapad ng ating dough sa ating gagamitin na lapad din ng ating lianera. Hindi ko pala naon yung ating camera mga ga sa pagpalapad po natin dito at yung ating lianera ay gumamit lang po ako dito ng 11 by 15 by 1 ng sizes nito at binanyahan ko lang yan ng margarine. Kailangan po ibanyahan lang po talaga natin ng shortening o di kaya margarine yung ating lianera para hindi dumikit yung ating pie pag naluto, para madali lang po siyang marilis. Itong nilapad ko ngayon ay ito po yung bilang pangtakip po natin. Magdas lang po tayo talaga ng harina para hindi po dumikit. At ganito lang yan mga ga pag nagplastar po tayo sa ating tray. Kasi hindi ko po na ipakita kanina. Ganito lang yan mga ga, balitugpuin nyo lang, pag ganyan lang po. At yan po ipantay nyo lang. Ito mga ga ay pangtakip po natin ha. Pinapakita ko lang kasi hindi po natin napakita kanina. At yung ating pangtakip na ito ay lagyan lang po talaga natin ng harina. Magdas lang po tayo dito ng harina para iwas dikit po mamaya pag nagtakip na po tayo. At isit aside lang muna natin ito. Gawa na po tayo ng ating palaman. So dito sa ating palaman, kailangan natin ng 3 cups ng cornstarch at 2 in 1/2 cup ng white sugar. 1/2 teaspoon ng asin at 1/2 tablespoon ng vanilla at 1/2 cup ng powdered milk. At maglagay tayo dito ng 3 cups ng evaporated milk. At tunawin muna natin yung ating cornstarch, pati na yung ating powdered milk at asukal. At nang natunaw na po natin yung ating cornstarch at halos nawala na din yung mga bilog-bilog ng ating powdered milk, ay maglagay na po tayo ng 4 cups ng tubig. And then, kunting halo lang. At dito mga ga, meron po akong fruit cocktail. Salain ko lang po ito, kuhanin ko lang muna yung kanyang sabaw. At mamaya lang po natin ito ilagay dito sa ating mixture. At lutuin na po natin yung ating palaman na parang yung nagluluto lang po tayo dito ng maha blanca. Ang ginawa ko dito para mas madali itong kumulo ay nasa pinakamalakas na po yung apoy ng aking kalan at patuloy ko lang po yung haluin, kudkurin yung ilalim para hindi dumikit nang hindi din masunog yung ilalim. Haluin ko lang hanggang sa kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. At pag ganito na mga ga, ay pahinaan na po natin yung apoy ng ating kalan. At patuloy lang po talaga natin itong haluin hanggang sa ito'y tuluyan na pong lumapot. At nang lumapot na, ilagay ko na po dito yung 2 cups ko po na fruit cocktail. At haluin lang po natin ito ulit ng sandali. Hanggang sa mag-will combine lang po yung ating fruit cocktail dito sa ating mixture. At ito na mga ga, okay na po ito, ay ilipat na po natin ito sa nakaprepare po natin na lianera na may pabalat. At bago natin dito tuluyang ilagay yung ating mixture, yung ating palaman, ay basain muna natin ito ng tubig para makuha din yung hulo harina at nang dumikit dito yung ating palaman sa ating pabalat. At pagkatapos ay ipantay lang po natin ito. At bago natin lagyan ito ng pabalat na pangtakip po natin, ay banyahan muna natin or basain muna natin yung ating palaman ng tubig para dikit na dikit talaga dito yung ating ginawang pabalat.
At bago po natin ito lutuin, ay rest muna natin ito ng mga 30 minutes. At pagkalipas ng 30 minutes ay pwede na po natin itong lutuin at banyahan muna natin ito ng evaporated milk at kailangan po ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. At niluto ko lang po ito mga ga sa preheated oven 190 degrees Celsius sa loob ng 35 minutos. At kailangan na malamig na po talaga ito bago po natin ito hiwain sa gusto po na laki ng ating hiwa. At ang bintahan po natin dito ay depende po ho yan sa laki ng ating hiwa. Ang importante lang po ho dyan, kayo ay mag-costing bago po kayo magbinta para malaman po ninyo kung magkano po ang inyong bintahan dito at nang may tubo din kayo. At hanggang dito lang po yung ating video. Sana may natutunan sa ating recipe ngayon. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!